Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved ko-preacher, Brother Benji Torian. Itaas pang ating mga kamay, tayo magkaisang manalangin. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, dakil Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa oras ito mahal na Pinoon, sa aking pagdadalibal mensahe, Ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan, at maglangis. Buksan mo, Diyos, pangunawa ang bawat isa narito. Hipuin mo, mahal na Panginoon, kalabang puso. Ipaunawa mo sa kalibanghelong kaligtasan sa ganang akin o magagawa at sa pangutlangin namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Isalmeda, yung huling propeta, aking sinasabi na magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan, lumaya sa magalitan in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our dearest Jesus. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord. And we cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, and our dearly beloved and honorable assistant, Pastor Lina Camona Almeda. And it's so great, the beloved Almeda family, sa aking mga kasama, mga manggagawa at mga ngaral, sa inyong lahat, minamahal na makapatiran, galing pa po sa iba't ibang mga lugar, sa buong Isabela, to our beloved webcast viewers, sa ating mga beloved visitors, magandang hapon na po sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Buksan po natin, minamahal, ang 1 John chapter 3, verse 16. Unang Juan, kapitulo 3, versikulo 16, English, Tagalog. From the first book of John, chapter 3, verse 16. Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Dito po sa Tagalog, mga minamahal. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig, sapagkat Kanyang ibinigay ang Kanyang buhay dahil sa atin, at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, pinabasa po natin yung English at saka Tagalog, dahil mayroon pong makapatiran na ang hawak po nilang Biblia ay Tagalog at mayroon pong English. At sa translation ng English at Tagalog, kung hindi mo sinusuri at hindi mo iniintindi ang bawat salita, parang walang kaibahan. Parang yun nga, ang perfect translation, may namahal. Pero kung titigan mo ng mabuti at unawain, o dyan tayo nagkakaiba sa tinatawag na reading comprehension. No? Sa reading comprehension, hindi lang binabasa, kundi inuunawa. Amen. Malaki po ang kaibahan. Pag unawain mo ang English translation at Tagalog translation. Dahil sa Tagalog translation, pakiulit mo nga, Brother Edie. Dito nakikilala natin ang pag-ibig. Dito nakikilala natin ang pag-ibig. Yun ang sinabi sa Tagalog. Sa English, hereby perceive we the love of God. Okay, magkaiba po yun. Dito nakikilala natin ang pag-ibig. Pero sa English, sabi dito,
Hereby perceive we the love of God. Nawala po yung God. Basta ang sinabi lang sa Tagalog, dito nakilala natin ang pag-ibig na siya ay nagbuhis ng buhay para sa atin. Mayroon bang pag-ibig na magbuhis ng buhay? Amen? Ang Diyos ang nagbubuhis ng buhay, hindi ang pag-ibig. So pagtanggalin mo yung Diyos, parang ang lumutang, ang pag-ibig ang nagbibigay ng buhay. So kailangan idugtong mo yung love of God para makuha mo yung kahulugan na dahil sa pag-ibig ng Diyos, siya ay nagbibigay ng buhay para sa atin. Sino nagbibigay ng buhay? Ang pag-ibig ba o ang Diyos? Ang Diyos. Kaya lang minamahal, hindi nila isinama yung Diyos dahil paano magbigay ang Diyos ng buhay para sa atin na ang Diyos ay Espiritu. Di ba? Siya ay walang laman, siya ay walang buto, siya ay hindi nakikita. Paano niya ibigay ang kanyang buhay para sa atin? Dahil hindi po nila pinapaniwalaan na si Kristo ay Diyos. So, ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay sa atin dahil siya ay nagkatawang tao. Amen. Oh, yun po yung sineselebrate the other week. No? Tinatawag na Holy Week. Holy Week. Holy, whole week. Holy lang sa buong linggo. Pag after Holy Week, balik na naman sa inuman, balik na naman sa sugalan, balik na naman sa babae, balik na naman sa lahat ng mga kademonyuhang gawa. So, sa loob ng isang taon, mayroon pong isang linggo na tinatawag na Semana Santa na ang mga tao ay nagbanal-banalan. No? Hindi po yan ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagbigay ng buhay para sa atin. Kundi para magkaroon tayo ng tinatawag na holy life, hindi Holy Week. Ibinigay ang kanyang buhay para sa atin para magkaroon tayo ng holy life. Holy, whole life. Banal sa buong buhay natin. Amen. Nung nakilala natin si Kristo, doon nag-umpisa na tayo ay lumakad na sa buhay na may kabanalan hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yan po yung katotohanan, minamahal. Hindi po siya nagbigay ng kanyang buhay para magkaroon tayo ng Holy Week na magbanal-banalan sa buong isang linggo, kundi magkaroon tayo ng holy life. Tayo po ay maging banal sa buong buhay natin. Amen? So, kung papiliin po kayo, minamahal, anong gusto nyo? Holy Week, Holy Life? No, Holy Life. Yung iba, gusto Holy Week lang para hindi masyado matagal. Oh, madali lang yung Holy Week. Ilang araw lang yan. Pagkatapos, pwede ka nang mababae, pwede ka nang magsugal, pwede ka nang maglasing, pwede ka nang magbisyo. Kasi isang linggo lang ang banal. Pero kung holy life ang ating pong buhay, mula na nakilala natin ang Malapino, isinuko ang ating buhay sa Kanya, iniwanan na natin ang mga bisyo na yan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Kaya lang, wala pa yatang 10%. Sabi nga ng ating mahal na kapatid kanina, sa kanya pong mga panaginip o mga pangitain, nung nakita niya na nagkaroon ng rapture, konti lang po yung na-rapture.
marami pong naiwan. Ang ibig pong sabihin noon, hindi po yun inside the church ang kanya pong nakikitang vision, no? Yung maraming naiwan, ibig sabihin yung mga hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Kung ipinakita sa kanya ng malapinon yung event sa barangay, halimbawa, dalawa lang yung naglilingkod sa Diyos, namuhay na may kabanalan, dalawa lang yung makita niyang na-rapture doon. Yung barangay na yon o yung pagtitipo na yon, halimbawa sa palengke, kung 10 lang yung Kristiyanong nandoon, na lumalakad sa katuwiran ng Diyos, yung 10 lang yun ang rapture. Maraming maiiwan. Kasi ang pagparito ng mahal na Panginoon, minamahal, hindi po ito exclusive. Na siya ay pumarito sa isang tao lang, sa isang grupo lang. Sabi nga, for God so loved the world. Pag sinabing world, buong sanlibutan. Pumarito siya hindi lang po para sa atin. Hindi lang po para sa taga Jesus Miracle Crusade. Hindi siya pumarito para sa mga Katoliko lang. Hindi siya pumarito para sa mga Protestante lang. Siya pa ay pumarito para sa lahat. Kahit hindi mga Kristiyano, kasama po doon sa planong kaligtasan ng mahal na Panginoon. Pag sinabing buong sanlibutan, hindi lang po Kristiyano tinutukoy. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. At katunayan, nung ang mahal na Panginoon ay nagkatawang tao, ang mga followers nung panahon na yon ay hindi pa tinatawag na Kristiyano. Amen? Ay, ganun ba yun, Brad? Oo, ganun. Nung ipinako sa cross at siya ay nabuhay na mamuli, hindi pa rin sila tinatawag na Kristiyano noon. Nung umangat ng mahal na Panginoon sa langit at naiwan ang mga apostoles, nagtipon sila sa upper room, sa Jerusalem, sa araw ng Pentecostes, hindi pa rin sila tinatawag na Kristiyano. Kailan ba sila tinawag na Kristiyano? Noong pinag-uusig na sila at sila ay lumabas na sa Jerusalem. At ang pinakaunang lugar kung saan sila tinawag na Kristiyano ay sa dako po ng Antioch. O saan ba yung Antioch? Hindi po sa Jerusalem yung Antioch. Labas po ng Israel yan. Labas ng Israel. Ibig sabihin, naabotan nila yung mga lugar na hindi nila pinupuntahan. So, ang Antioch ay part ng Turkey, di ba? Turkey. Okay. Yan ba yung tinawag na Constantinople? Parang yan yung lugar na yan. Diyan tumakas si Constantine from Rome sa Antioch. So, ang Antioch ay pinalitan ng pangalang Constantinople. At yung Turkey na bansa ay hindi po Turkey yan noong unang panahon. No? Wala po kayong mabasang bansang Turkey noong panahon ni Kristo. Marami kasi mga binabagong mga pangalan ng bansa. No? So, hindi Turkey yan dati. So, doon, unang tinawag silang Christian. So, ibig sabihin yung unang mga mananampalataya ay yung iba namatay na martir, pero hindi nila naabutan na tinawag silang Christian. So, nung tinawag na sila ng Christian sa Antioch, ayun, kumalat na, Kristiyano yan. Kristiyano. Parang tayo ba? Parang tayo, iba't iba ang tawag. Mayroong tatawagin kang born again. Mayroong mga tao tatawagin kang miracle. Amen? Amen? Mayroon namang mga tao sa lugar nyo, ay, mga taga-crusade yan. Di ba? Ay, taga-miracle yan. Ang iba naman, kulto yan. Iba't ibang tawag. So, never man sa mga tawag-tawag. Ang importante, lumakad tayo sa katuwiran ng mahal na Panginoon. Amen.
Yung may ibang reliyon dyan, ang tawag sa kanila, iglesia yan. Mayroon namang saksi yan. O, di ba? Sabadista yan. O, Protestante yan. Baptist yan. Particular sila doon sa mga tawag. Kahit tawagin ka pang anong tawag sa'yo, kung hindi ka naman makapasok sa langit, wala din kwenta. Amen. Ha? Tawagin ka mang Pope, pero sa impyerno ka pala itapon. So, sabi nga, what profit a man if he gains the whole world? Kinikilala ka sa buong mundo. Pagkamatay mo, pupuntahan ka ng mga leader ng iba't ibang bansa and losses your soul. Tiningala ka nga. Nirespeto ka ng mga leader ng mga bansa, pero ang kaluluwa mo nandoon sa dagat-dagatang ampoy sa impyerno. Everybody say, praise the Lord. Ha? So ayaw nga niyang magpalibing doon sa mga libingan ng mga dating pope. Gusto niya magpalibing doon sa libingan ng mga mahihirap, yung mga outcast. Kasi doon mo ma-realize doon mo ma-realize. Katulad nung nagpatuto kanina, naka-experience siya ng near-death experience. Na malapit na siyang mamatay. Bubuksan yung kanyang tiyan uli, operahan uli, 50-50. Tapos naramdaman niya parang hinuhugot na niya yung kanyang hininga. Parang mamamatay na siya. Doon niya na-realize, wala palang kwenta yung pinag-aralan. Walang kwenta pala yung nakatingin sa'yo, umiiyak. Wala nang kwenta sa'yo yun. Yung magulang mo dyan, nakita mo, wala nang kwenta sa'yo yun. Ang concern mo na, ang nasa isip mo, pagpikit ko dito sa lupa, saan kaya ako pupunta? Sa langit kaya? O sa impyerno kaya? Yung tinatawag nilang purgatorio, na ang mga tao doon, wala na rin kaligtasan. And then pagdating ng panahon, mayroong final judgment, dagat-dagat ang apoy. So sabi dito, minamasa, verse 16, hereby perceive we the love of God because He laid down His life for us. Ang Diyos, dahil sa kanyang pag-ibig, ibinuhis ang kanyang buhay para sa atin. So nagkatawang tao siya. Siya lang ba? Sabi dito, and we ought to lay down our lives for the brethren. We ought. Ano ba ang ought sa Tagalog? Kinakailangan? Nararapat. Ano bang ibig sabihin ng nararapat? Kinakailangan. So, hindi pwedeng, ay, kay brother ko, ano lang yan? Kay brother, idi lang yan. Gift nga yan. Hindi po gift yan. Pag sinabing nararapat, ang tinutukoy ba sa sinasabing nararapat, we ought, o kailangan, o tayo'y nararapat, ibig sabihin ba, pinili lang yan, o lahat? Lahat. Parang bautismo ba? Nararapat, bautismuhan ang lahat na tao. So, hindi po iilan lang. Nararapat tayo ay we ought to lay down our lives for the brethren. So, unang-una, sinunod ba ni Mala Pastor yan? Yes. Halos hindi kumakain. Kabi-break lang, fasting uli. Paano yan? Kung madisgrasya at mamatay. Yun na nga, we ought to lay down
our lives for the brethren. So, ginawa ni Malapastor paulit-ulit na ayuno, paulit-ulit ang fasting, halos hindi na matulog, fasting para sa mga kapatiran, para tayo ay lalakad sa katuwiran ng Malapinoon at gagaling ang ating makaramdaman, magbabago ang ating mga buhay. So, yan din ang ginagawa natin. Gusto nating maligtas ang ating mga mahal sa buhay, ang ating kapatid, ang ating mga magulang. Nag-fasting tayo at sila'y kasama na natin ngayon naglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pumasok ang ating mahal na pastor sa kampo ng Abu Sayyaf para maligtas ang mga hostages, para maligtas ang mga Abu Sayyaf, para maligtas ang mga sundalo at mga pulis, para maligtas ang gobyerno nung panahon na yon under the former president of the Philippines, Joseph Estrada. So nakita nila yung mga mission na yon. After ng mission na yon, nung nakalabas ang mga sipadan hostages, anong result? Marami pong mga Muslim hinanap ang gawain ng mga Filipino sa Zamboanga. Dinala nila yung kanilang mga mahal sa buhay na mga may sakit, nagsigaling at nagbagong buhay nila. Marami pong mga sundalo na nakita nilang Jesus Miracle Crusade sa kanila pong area of yung operation. Ay, ito yung ang kanilang pastor pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf. Sila po ay nagpabautismo in the mighty name of Jesus. At hindi lang yan. Pati pa mga NPA, alam nila yung mission na yon. Pati pa ang kapatid ng papa ko. Dahil doon, sa mission na yon, nagpabautismo. Dahil sabi niya, kung makalabas si Danny na buhay, may Diyos nga. Kasi kaming mga NPA, naaawa pa kami sa mga bihag namin. Pero ang mga Abu Sayyaf na yan, pera-pera lang yan. Pag mabayaran natin si Danny, makalabas buhay yan. Kasi na-hostage siya doon. Ako ang unang lumabas. Hinanap niya ang aking kapatid na dati iglesia ni Manalo. Preacher na, pinuntahan niya, dalhin mo ako sa ilog, magpabautismo na ako. Naniniwala na ako na may Diyos nga. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. O, diba? Sa ginawa ng malapastor na ibinuhis niya ang kanyang buhay, mamatay o mabuhay, sa kampo ng Abu Sayyaf, walang kain, ilang beses minamahal, na clinically dead na siya, wala ng pulso, hindi na umiinom ng tubig, 3 buwan, 3 months, bago pumasok, nag 40 days fasting siya, pagpasok, nag 7 days absolute kaming lahat, day and night, and then tuloy-tuloy ang fasting ng malapastor, 3 buwan, lumabas buhay. Amen? Anong yung ginawa niya? Di ba pagbuhis buhay yun? At lalong tumibay at tumatag ang mga kapatiran. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pero yung mga nabulagan, binulagan ni Satanas, backslide sila. Dahil akala nila walang himala. No? Walang himala na nangyari. Kasi hindi na nila makita ang himala. They are blinded by Satan. Nakikinig sila sa mga komentarista sa telebisyon, sa mga announcer sa radyo, sa mga buzzers, paninira ng mga iba't ibang sekta at denominasyon. Doon sila nakinig. Hindi sila nag-ayuno. Instead na sumabay sila sa pag-ayuno, pagbuhis buhay para sa tagumpay ng misyon, nagkomentaryo na rin sila. Bakit pa kasi ang malapastor pumasok pa sa kampo ng Abu Sayyaf? So hindi nalugod ang Malapinon sa kanila. Umalis ang Holy Spirit. Pag alis ng Holy Spirit, tulala na sila ngayon. Bumalik yung evil spirit. Nagkaroon na sila ng ambisyon. Ano kaya kung sisiparit ako para sa akin susunod ang mga membro? Ayan yung akala nila. O sumiparit sila. Dala-dala nilang logo. Sumunod yung iba.
Nung nakitang walang himala, bumalik. Nagbalikan, naiwan sila sa ere. Yan ang mahirap. Pag wala kang Holy Spirit, hindi ka gagabayan ng mahal na Panginoon. Personal opinion na yung paglilingkod mo. Sarili mo ng pananaw. Yun yung tinatawag lang freedom of expression. Ha? Sumusunod ka na sa kalayaan mong magsalita. Kalayaan mong mag-isip. Sa bagay, mayroon tayong free will. So yan ang dahilan na si Adan at saka si Eva, ginamit nila yung free will to believe Satan, to listen Satan, para mapakinggan si Satanas. Kasi hindi naman tayo ginawa ng malapino na robot na kung ano yung pinoprogram, yun lang ang gagawin. Binigyan tayo ng kalayaang mag-isip. Pero yung kalayaang mag-isip na yun, huwag namang makinig kay Satanas. Kundi sa Diyos tayo makinig. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At may mga pagkakataon na ang kausap mo ay ang Diyos na pala. Hindi mo alam, no? So sabi nga ng, di ba, mayroon yan sa mga sulat ni Pablo. Kung minsan, mayroon kang bisita, hindi mo alam, anghel na pala yun. Di ba? Oh. Anghel na pala yung bisita mo. Naranasan ng mga apostol yan. Habang sila naglalakad, ang kausap nila ang Diyos na pala. Basahin po natin yan. From the book of St. Luke, chapter 24. Now upon the first day of the week, very early in the morning, they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared, and certain others with them. And they found the stone rolled away from the sepulchre. So pagdating nila doon, wala naman yung bato na nilagay nila sa pintuan ng libingan ng Panginoon, kasi ang libingan ng unang panahon ay gilid ng pangpang. O magbuta sila doon, ilagay yung coffin o yung tao na binalot ng puting damit, ilagay nila doon, tapos saraduan ng bato. So nung sila'y naglalakad, sabi dito sa 13, and behold, two of them went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about 80 furlongs. And they talked together of all these things which had happened. And it came to pass that while they communed together and reasoned, Jesus himself drew near and went with them. So hindi nila alam, sumabay na pala sa kanila si Kristo. But their eyes were holden that they should not know Him. Sa 17, pakibasa sa Tagalog, 17. Dito po sa Lucas 24, talata po 17. At sinabi niya sa kanila, ano ang mga salitaan ninyong ito sa inyong paglalakad? At sila'y nagsitigil na nangalulumbay ang mga mukha. Amen. Sa 18, sa 18, at isa sa kanila na nagngangalang Cleopas sa pagsagot ay sinabi sa kanya, ikaw bagay nakikipayaman o ikaw bagay nakikipayaman lamang sa Jerusalem at hindi nakaalam ng mabagay na dooy nangyari ng mga araw na ito? Amen. Sa 19. Sa 19. At sinabi niya sa kanila, anong mga bagay? At sinabi nila sa kanya, ang mga bagay tungkol kay Jesus na Nazareno, na isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita, sa harap ng Diyos at ng buong bayan. Amen. 20. Sa 20. At kung paano ang pagkabigay sa kanya ng mapangulong saserdote at ng mga pinuno upang hatulan sa kamatayan at siya'y ipako sa krus. 21. Datapwat hinihintay naming siya ang tutubos sa Israel. Oo,
At bukod sa lahat ng mga ito, ay ngayon ang ikatlong araw, buhat ng mangyari ang mga bagay na ito. So, sumagot sila. Ngayon ay ikatlong araw. Araw ng linggo yon. Ngayon ang ikatlong araw. Buhat siya ay pinako sa cross. Hindi nila alam yung kausapan nila, si Kristo na. Amen? Everybody say, praise the Lord. Yun ang sinasabi ko, minamahal ko. Minsan, ang kinakausap mo na pala ay mga anghel. Hindi mo alam yun. Dito naman, ang kinausap nila, ang Diyos mismo na, si Kristo. At sinabi dito, sa 23, and when they found not his body, they came saying that they had also seen a visions of angels, which said that he was alive. And certain of them which were with us went to the sepulchre, and found it even so as the woman had said, but him they saw not. Sa 25, then he said unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things and to enter into his glory? 27. And beginning of at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the sepulchres the things concerning himself. And they drew nigh unto the village whither they went, and he made as though he would have gone further. But they constrained him, saying, Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them. And it came to pass, as he sat at meat with them, he took bread and blessed it, and brake and gave to them. And their eyes were opened, and they knew him, and he vanished out of their sight. Doon nila nalaman, ay si Kristo pala yung kanilang kasama. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, mayroon talaga pagkakataon na kahit nasa buong katotohanan ka na, akala mo wala ka pa sa buong katotohanan. Amen? Oo. Baliktad tayo doon sa kanilang kalagayan, kahit si Kristo na yung kanilang kausap, akala nila, ordinaryong tao lang yung kausap nila. Hindi nila alam, yun na pala yung ipinako sa cross at nabuhay na mamuli ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, Jesus appears to the 10. So, nagpakita siya sa 10, sa verse 36. And as they that spake, Jesus himself stood in the midst of them, and said unto them, Peace be unto you. But they were terrified and affrighted, and supposed that they had seen a spirit. And he said unto them, Why are ye troubled? And why do thoughts arise in your hearts? Behold my hands and my feet, and it is I myself. Handle me and see. For a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have. And when he had thus spoken, he showed them his hands and his feet. And while they yet believed not for joy, and wondered, he said unto them, Have ye here any meal? And they gave him a piece of broiled fish and of an honeycomb. And he took it and did eat before them. And he said unto them, These are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled, which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the Psalms concerning me. Then opened he their understanding, that they might understand the scriptures, and said unto them, Thus it is written, and thus it behoved Christ to suffer, and to rise from the dead the third day, and that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem. And ye are witnesses of these things. And behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye endued
with power from on high. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, hindi lang pala sa ating kapanahunan, minamahal, kahit sa kapanahunan ng mga apostoles, nagkaroon sila ng agam-agam. No? Nagkaroon sila ng mga debate. Ano ba talaga si Kristo? Sino ba talaga siya? Walang nag-opose na siya ay magaling na guro. Siya ay dakilang propeta. Pero mayroon pang mas higit doon na kailangang malaman nila. At sabi nga ni Thomas, nung nakita niya, nung sinabi niya, kung makita ko ang sugat sa kanyang kamay at paa, maniniwala na ako. Nung nagpakita ang malapino sa kanya, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Doon pa siya naniwala na si Kristo ay hindi propeta lang, hindi magaling na guro lang, siya pala ay Panginoon, siya pala ay Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. So yan ang ating pagkakilala sa Kanya. Yan ang dahilan kung bakit kumikilos ang mga kababalaghan, signs, wonders, and miracles sa ating paglilingkod dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. No? Sabi ko kanina, hindi importante yung title, no? Na tawagin kang Christian o anong tawag sa iyo, hindi yun importante. No? Tawagin kang Iglesia, Christian, Sapadista o anong tawag sa iyo, Pope, Archbishop, ano bang mga title yan. Alaala ko nung inordain ako ng malapastor sa Cagayan de Oro, hindi ko naman alam na inordain pala niya ako nung panahon na yon. Sabi niya sa akin, Brother Dan, hindi importante ang titulo. Hindi importante yung tatawagin kang ordained preacher. Sabi niya sa akin, hindi ko makakalimutan, kahit tawagin lang akong Brother Weldy, basta langit. Kahit sa pintuan lang ako, tagabukas lang ako ng pintuan sa langit, basta langit. Huwag kang mag-ambisyon na maging kilala ka. Pagdating mo sa langit, katabi mo ang Panginoon. Ang importante, nasa langit ka. Everybody say, praise the Lord. Sabi ko nga kanina, minamahal, yung bago lang namatay na Pope, nandoon ang presidente ng iba't ibang mga bansa. Ang presidente natin, nandoon rin. Nandoon din ang former president ng Amerika. Nandoon yung mga hari ng iba't ibang bansa. Dahil kahit Muslim leaders, nandoon. Pero anuhin mo man yon kung ang kaluluwa mo ay itatapon sa dagat-dagatang apoy sa impyerno. Hindi mo nakilala si Kristo na yon ang Panginoon mo at tagapagligtas mo at mamuhay ka na may kabanalan sa harap ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So now is the day of salvation. Now is the accepted time. Dahil ang kamatayan ay darating, walang makakapigil. O darating ang mahal na Panginoon, walang makakapigil. Ang importante, maghahanda tayo. Amen? Hindi po dapat katakutan ng kamatayan. Sabi pa nga dito, ibuhis pa . We ought to, anong sinabi sa 1 John 3:16? Lay down. Sabi dito, we ought to lay down our lives for the brethren. No? We ought to lay down our lives for the brethren. So kung ibuhis mo ang buhay mo para sa mga kapatid, ba't ka matakot mamatay? Yun pala yun . So ang mahal na Panginoon, dahil sa kanyang pag-ibig, ibinuhis niya ang kanyang buhay. Espiritu siya, hindi nakikita, walang buto, walang laman.
Nagkatawang tao siya para maramdaman niya yung sakit, gutom, uhaw na naramdaman ng tao at para dadaan siya sa kamatayan. Kasi hindi naman namamatay ang Diyos. So kailangan siyang magkatawan ng katawang lupa, yung katawan ng tao, para mamatay. So yun ang tinatawag na bugtong anak ng Diyos, yung katawang tao ni Kristo. Namatay para sa lahat ng mga tao. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. Hallelujah. So no debate. Hindi na kailangang magdebate na kami ang tunay na Kristiyano. Kayo, hindi kayo. Kami ang tunay na iglesia. Kayo, hindi kayo. Hindi na kailangan yon. Kahit mag-champion ka pa sa debate, magaling ka, idipinsahan mo yung relihiyon mo, tapos impirno pa lang tungo mo, walang kwenta yon. Walang kwenta. Maangkin mo man lahat. Ang kagustuhan mo. Kung anong sasakyan ang bibilhin mo araw-araw, lipat-lipat ka na lang sasakyan. Kung gusto mo mag-aeroplano, mayroon, mga sasakyan. Magpalit ka ng asawa, iba't ibang babae, mayroon. Tapos, pagdating ng panahon, si Satanas palang nagmamayari sa kaluluwa mo. Walang kwenta yon. Walang kwenta. Ang mga apostoles, sila pong lahat ay namatay sa panampalataya. Never po silang nakasakay ng magagarang sasakyan. Wala po sa kanilang nakahawak ng cellphone. Pero nasa langit sila. Wala po sa kanilang nagmamayari ng ektarya-ektaryang lupain. Hindi po sila tinitingala ng tao. Namatay ang mga unang Kristiyano, ang mga apostoles, kasama na si Apostol Pedro. Wala pong presidente o hari man ng mga bansa na dumalaw sa huling hantungan. Pero ngayon, yung mga nagsasabing sila ang kapalit ng mga apostoles, ang layo pag ikumpara natin. Napakalayo. They are fake Christian leaders. Napakalayo. The true church, ang totoong church, is a persecuted church. Kinamumuhian. Mostly ang mga kapatiran, mga mahihirap. Kung mayroon mang yumaman, yumaman sila sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Wala pong lumalapit ditong dati na mayaman. Kung mayroon mang milyonaryo, bagsak na sa pagka-milyonaryo. Dahil sa sakit na wala ng kagalingan, tinaningan na sa doktor, wala ng pag-asa sa gamot, wala ng pag-asa sa ospital. And they are now serving the Lord. Maluwag na nagbibigay at lalong pinagpapala ng mahal na Panginoon. Itaas po ang ating mga kamay. Hallelujah! Wala nang ibang Panginoon sa buhay ko ngayon, kundi ikaw lamang, Jesus, sa habang panahon. Pagkat ikaw ang nagbigay kabuluhan sa aking buhay, sa tulad ko, Panginoon, dakilat ang tunay, inari mo ang sala ko. Hirap at lusay, tinigis mo hanggang kamatayan, pinalaban mo ko. Panginoon, saya kay buti na iyong Kung mayroon po mga baguhan, minamahal, ngayon na nakadalo,
Lapit pa dito sa harapan, mga baguhan. Praise the Lord. Hallelujah. Manatiling nakaluhod, minamahal, at manatiling nagsusumamo sa mahal na Panginoon. Ginagawa po natin na inaalaala ang kamatayan at pagkabuhay na mamuli ng mahal na Panginoon tuwing huling linggo ng buwan para sa paghahanda sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Dahil hindi po tayo pwedeng kumain ng tinapay at uminom ng saro na hindi po tayo nakapagsisi. Pag ginawa po natin na parang normal lang na kakain ka at iinom ka ng saro na walang pagsusuri sa ating sarili, mayroon pong consequences yan. Sabi ng verse 26 up to 30 ng unang Korinto, Kapitulo 11, for as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep or died. So, for this cause, ibig sabihin, kumakain sila at uminom sila ng sarot o kumakain ng tinapay, many are weak, nang hina, and sickly, nagkaroon ng sakit, and died. So, hindi pala normal, no? Hindi katulad nung sa reliyon tayo, basta communion lang tayo, okay na yon. Dito, nakasulat sa Biblia, pagkakain ka ng tinapay
at inom ng saro na siyang sinasabing katawan ng Panginoon at hindi ka karapat-dapat, ay magkaroon ka ng panghihina, magkaroon ka ng mga sakit, at ito'y resulta sa kamatayan. So, bago natin kainin ang tinapay, inumin ng saro, kailangan mayroong totoong pagsisisi. Ang ginagawa naman ng iba, para maiwasan na sila ay mapalo, hindi na po sila kumakain ng tinapay, uminom ng saro. Hindi na sila nag-participate. Delikado naman yon. Parang tinanggal mo yung karapatan mo na you belong to the kingdom of God. Ang karapatan mo na ikaw ay tinatawag na anak ng mahal na Panginoon, the children of God. So paghihinto ka na sa pakikisalo sa banal na hapunan, parang hindi ka nakasama. Parang sinurinder mo yung karapatan mo bilang anak ng Diyos. Parang dumadalo ka na hindi ka nakasama sa kanyang kaharian. Mahirap bang magsisi? Ang sinabi dito, pagsisisi, pagsisihan. Tayo nakakaalam kung ano po ang ating mga ginagawa. Nakikita man o hindi nakikita. Amen. Sa mga hindi pa bautismado, kung gusto nyo makiisa sa banal na hapunan, siguraduhin nyo after ng ating banal na gawain, tumanggap po kayo ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Kristo. Sa ating po mga viewers, kailangan hindi po kayo manatili lang na tagapanood. Hanapin po niyo ang Jesus Miracle Crusade sa inyong lugar at tanggapin po niyo ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Dahil pagdating ng kamatayan, hindi po natin inaasahan yan, na hindi po natin mapaghandaan. Bago lang, yung mayor ng Sinundungan Valley, ng Rizal, Cagayan, habang siya nangangampanya, after ng pangangampanya, nakipag-usap sa mga tao, habang nag-uwian na yung mga tao, biglang may pumutok. Sentro na pala sa kanyang katawan yung mga bala. Ilang sunod-sunod na putok sa kanyang katawan. Tinakbo sa hospital, dead on arrival, patay. Yung mayor na walang talo-talo sa dako po ng Sinundungan Valley, Rizal, Cagayan. Sa Rizal, Cagayan. So, hindi niya inaasahan yun. Well guarded siya. May mga pulis, may mga sundalo. Kasama sa pangangampanya. Hindi niya alam, yun na pala yung huling gabi niya sa pangangampanya. No? So, kahit makaikot pa lahat, battalion of soldiers, pagdarating ang kamatayan, hindi yan napipigilan. So, ang gagawin ng tao, maging handa. Amen. Tayo po yung manalangin, minamahal. Itaas po ang ating mga kamay, magsisi pong bawat isa. Hallelujah, dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoon Jesus. Minsan pa humingi po kami ng kapatawaran, sama kami nagkulang, nagkakamali. Ano kami naisip na gawa, nabanggit namin mga labi na hindi kaaya-aya, sa iyong banal na patawarin mo kami, mahal na Pinoon. Sa pangunadalangin ng iyong propeta sa uling kapanahonan, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Will de Salmeda, 10 panalangin na kanyang buong pamilya. Kami po, mahal na Pinoon, ay hallelujah, taos pusong nagsisisi sa lahat ng aming pong mga kahinaan, mga ginagawa ng mga kasalanan, mahal na Pinoon. Gawin mo kaming karapat dapat sa banal na hapunan ito. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hawakan po ninyo ang inyong mga tinapay. Sa 1 Corinto Kapitulo 11, versikulo 23 hanggang 24, For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. Kainin po natin ang tinapay. Verse 25, After the same manner also he took the cup, when he had stopped saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft I should drink it in remembrance of me. Inumin po natin ang saro. Hallelujah! And heal my broken body.
kalangitan ng presensya natin mahal na Panginoon. Minamahal, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! And goodness of God, you save my soul and heal my broken body. Lord of Jesus, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. So good to remember the goodness of God. Hallelujah. Kay gandang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Inubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman. Kay gandang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Inubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman. Kay gandang alalahanin Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayong karamdaman, itaas po yung kamay. Ano po yung mga kahilingan? Tayo po'y magkaisang manalangin. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoon Jesus. Minsan pa, mahal na Pinoon, humingi po kami ng kapatawaran sa mga kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga kami naisip na gawa, nabanggit namin mga labi na hindi kaaya-aya sa iyong panarapan, patawarin mo na, mahal na Pinoon. Sa pangunat dalangin ng iyong hinirang propeta sa uling kapanahunan, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wilson Meda sa panalangin kanyang buong pamilya, sama-sama naming sinasaway, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, diabetes, cancer, demons of microbial sickness and diseases, vices, problems, unbelief and doubts, demons of drug addiction, homosexuality, lesbianism, demons of poverty, communism, cast out, cast out, cast out, cast out in the name of Jesus. Sickness and disease, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Tumayo po tayong lahat, minamahal. Bilang pasalamat sa mahal na Panginoon, itaas po natin ang ating dalawang kamay at tumalon po tayo ng 3 beses. Sabay-sabay po nating isigaw sa malakas na tinig ang Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. At bago ko po ibigay sa ating pong beloved brother Leo Hosto para po sa special offering, next Saturday po, minamahal, ay church anniversary ng Santiago Outreach. So, after ng gawain ngayon, mayroon pong practice. Yung hindi po nakapag-practice kahapon sa Tomawini, hindi po natuloy yung ating military outreach program kahapon dahil ito po yung napospone this coming Tuesday, sa Martes po, minamahal, sa kampo ng 17th Infantry Battalion. At galing pa po kami ng Mindanao at magandang balita dahil yung ating pong kapatiran doon, bautismado na commander, kasamang kanyang makasamahan, after po siya nag-surrender, siya po ay pinalaya, pinabalik sa kanyang lugar, habang on process po yung kanyang amnesty. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
So, nabigyan po siya ng safe conduct pass at pwede na siyang palabas-labas na wala na siyang dapat katakutan. So, nagulat po yung mga nakausap ko doon, mga kapulisan at sundalo, na si Butsoy pala ay nabautismuhan dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa loob ng kanyang kampo. At gusto po ng mga kasundaluhan at kapulisan kung mayroon po silang mga activities doon na ang inyong lingkod minimal ay matawagan po at makapagsalita, magsalita doon sa kanilang mga program. Pero napakalayo na po ang Mindanao. Pwede ko namang i-endorso sa iba yung makasamahan kong mga preachers. Yung mga symposium nila doon sa mga universidad at mga komunidad, minamahal. Tayo po ay mayroon pong concentration dito sa ating lugar. Habang nasa Mindanao kami, nabalitaan kong may gera yata sa Jones, tapos yung Dicamay, tapos ang katabi noon, barangay ng San Mariano. So, tuloy-tuloy yung gera sa Dicamay 2, tapos tumalon dito sa may part ng San Mariano, sa may Tapa, nung barangay Tapa ba yun? So, may gera dyan, then may gera din doon sa may Kabugaw, Apayaw. At yung mayor nga, yung bago lang, yung mayor, Inambos sa Rizal. So, nandyan ang kaguluhan. So, tayo po minamahal ay hindi po hihinto sa pangangaral ng Ebanghelyo para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Pakpakan natin ating mahal na Panginoon, ating pong brother Leo Hosto para po sa special offering. Praise the Lord.